Leandro, ilabas mo ang apo ko ngayon din. Hindi naman siguro magkakasya ang apo niyo sa bulsa ko, Governor. Rosa Camila, kayo ba ni Carlito talagang nagtanan o ginagamit lang paraan ito ng pamilya mo para kidnapin si Carlito? Governor naman, biktima rin ang anak ko, no? Pero ang anak mo narito at ang apo ko nawawala. Governor, pinagpipintangan mo naman ba ang pamilya namin? Alam mo, hindi ka pa nagkasya na sa kamay mo namatay ang aking anak at manugang. Pati ba naman apo ko, idadamay mo? Governor, wala akong kinalaman sa pagkawala ng apo niyo. Sabihin mo yan pag sinampahan kita ng kaso sa sandigan. Tayo na. Let's go in. Ed! Tara, okay. Walang mangyayaring masama kay Carlito. Pero nasan siya? Wala nga siya pero sa kanila, pero wala rin siya sa akin. Alam ko, nasasaktan ka na. Pero alam mo, mas masakit nga sa akin eh. Pakiramdam ko umuulit lahat. Umuulit lahat na nangyari sa mga magulang ko. Kailangan ko na umalis dito. Hindi ko kaya itong kahihiyang to. Phoebe, wag naman ganyan, no? Ikakasal pa kayo ni Carlito, di ba? Kasal. Sing-sing lang ang nasa akin. Pero ang puso niya na kay Rosa Camila pa rin. Sobrang pride na ang niluluko. You know, I still have that. Alam, pag sobra na, baka mamaya mabulunan pa ako. Baka mamaya ito pa ang ikamatay ko. Maniwala ka sa akin. Pag naikasal kayo ni Carlito, lahat yan makukuha mo ulit. Your pride will be restored. Trust me. Ayoko nang mangarap. Please. Gusto ko nang magising. Andito man si Carlito o wala. 3 lalaki ang dumukot kay Carlito. Nakuna na namin sila ng fingerprints, pero wala silang record sa amin. Mga bagito pero sanay. Mind you, Attorney Montemayor. Confidential ang lahat nito. We're acting on behalf of the complainant, Governor Sagado. At nagpapasalamat ako na walang makakaalam nito. Si Carlito ba talagang gustong kunin? Kung nandun ba ako, kukunin din ako. Hindi namin alam at malamang hindi na. At wala pang natatanggap na ransom demand. Teka, may nakauna bang nakaalam kung nasan si Rosa Camila? Someone close, someone privy sa lahat ng usapan. One of the families, I suppose. Kamusta na ang Kapitolyo? Running fine, Governor. Si Carlito, Governor. Kumusta na? Nawawala pa rin. No demands for ransom, not even a clue. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya o patay na. Governor, ayoko ng ganyang gulo. Personal na ito, Vice. Wala nang kinalaman ng ating mga opisina dito. Pero pati anak ko na involved na eh. Pero wala naman silang problema ng anak ni Senador Montemayor. Wala nang apo ko. Sana ganun lang kadali yun. Tama ka, Vice. Napaka-high profile ng kaso ng apo ko. At ngayon, papasok pa mismo ang Senado na opisina ni Leandro upang makitanong sa kanya. Pero hindi naman tayo nakakasiguro na sila nga nagpadukot kay Carlito. Well, as of now, wala akong maisip na taong magkakaroon ng motibo para ipakidnap si Carlito. Bago tayo magsimula, wala kayong kasinungalingang isasagot sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Alicia, bakit nagsinungaling ka sa akin na hindi mo sila tinutulungan? Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ko lang sinasagot ang mga tanong mo. Aba, piloso pa ka na ngayon. Daddy, nasaan si Carlito? Hindi ako nagpakidnap kay Carlito. At wala akong pakialam kung nasaan man siya ngayon. Rosa Camila, alam mo, tutol ako sa pag-iibigan niyo ni Carlito. Bakit kayo nagtanan? Dahil nagmamahalan po kami. Sinasalungat mo na ako, ha? Pagawa niyo na pong lahat sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Huwag lang pong pag-ibalayin kami ni Carlito. Alam niyo bang kinausap ko ang lola ni Carlito?
na pag-ayusin kayong dalawa. Pero siya mismo ang tumanggi. Hindi ko naman kakainin ang sinabi ko, kaya sabi ko sa kanya, mula ngayon na hindi ko na sila pakikialaman. Rosa Camila, may Jonathan Quirino na naghihintay sa iyo. Si Carlito naman ay may isang babaeng naghihintay sa kanya sa altar pag nakita siya. Kami po ni Carlito ang dapat nasa harapan ng altar. What will you get out of this supposedly true love of yours? Miseries, pains, families torn apart. Kami po ni Carlito ang tinakda ng kapalaran. Kung kayo nga, bakit hindi matuloy? Dahil maraming humaharang sa kanilang dalawa. Ewan ko ano mangyayari sa bulag ninyong pagmamahalan. Ano mangyayari sa mga pag-ibig ninyong walang kahinatan? Asan si Ernestina? Umalis na. Anything I can do? Well, would you kindly hand her these documents? Pwede pakisabi sa kanya na pabasa niya yan kay Dad. I'm giving her a fair chance, okay? Pag pinirmahan ni Daddy yan, wala na siya problema. Approve na yan. Why don't you just sign the recommendation itself? Dahil judgment call ni Dad ang kailangan dyan. Hindi naman ako expert sa mga financial aspects na yan. Pareho tayo ng educational background. And there are prints below the dotted lines that only businessmen can read. So, what do you want me to tell Ernestina? Ang haba na sinabi ko, hindi ka ba nakikinig? Amanda, galit ka ba sa akin? Alam mo, kung may galit ako sa'yo ngayon, ay dahil bingi ka. Either than that, wala na. Then talk to me properly naman. Talk to me as a person. Alam mo, kung kulang lang ako sa pinag-aralan ko, Arnie, inagaw na kita kay Ernestina para lang asarin siya. After all, ang mga pintuan dito bigla na lang bumubukas. But listen to me very carefully this time. I do not love you. You hate me. Precisely. Pero magkaiba yun. People actually tend to hate the ones they really love. Alam mo, hindi na tayo high school, kaya pwede ba huwag kang kumuha ng sagot sa mga cheap slam books na So, wala na ba kayong away ni Amanda? Sa business, Dad, we seem to get along very well. Minsan may mga sagutan, pero everything is above board. Kaya naman po binigay niya sa akin yung study na yan for the purchase of the 4 liners na kung pwede, kung maaprubahan nyo, siya na po ang mag-aayos ng transaction. Senator, may mga notes through dyan si Amanda indicating how she feels about the deal. O sige, ito muna kong basahin bago ako mag-meeting. Tapos, Dad, ito po yung deed of ownership ng property natin sa Makati. Ang sabi niyo, ito-turn over niyo na sa akin yan. Akalakip na rin ho dyan, Senator, and deed of transfer of the property. Asturias. Yes, Senator. Nasa akin pa ba yung lupain na binili ko sa Indonesia nung mayor pa lang ako? That's right, Senator. Doon yung tinayo ang Montemayor Villa, remember? Oo nga pala. Nasaan yung document na mabasahin ko? Sir, you're holding it po. Ito ba? Kung mawawala ka, di na Kung mawawala ka, di na Do what you think is best, Paloma. Pero mas maganda kung may returns agad ang una natin gagawin. Shoestring budget pa tayo sa magazine mo. Meron akong listahan ng mga advertisers. More than 20 pages na yon. Anong decision mo, Paloma? Give me 1 hour. Mag-ayosin ako sa labas. Iniiwasan mo ba ako since the other day pa? Was I that bad in bed? May asawa akong tao. Then huwag mo isisi sa akin na pumayag ka. Hindi mo ako mahal. Hindi pa nga, pero madali na yon. I need to think.
Oh, nakilala mo na yung pinalit ni Lucinda kay Nestor. Kailan pa naman makikilala ang bago mong pinalit kay Daddy? Amanda? Ma'am, for whatever it's worth, at least hindi naman to kagaya nung dati na simpleng hotel employee lang. Sino nga ba yun? Anton Sulueta nga ba yun? Ito may 70 million na. Amanda, alam mong matagal nang hindi ako pinupuntahan ni Leandro. Alam niyo yan ni Lucinda, right? Ang ipinaglalaban ko lang ngayon, ang perang na dapat mapunta sa inyo. But of course, may karapatan pa rin akong makahanap ng sarili kong kaligayahan. Mom, I'm just telling you to be careful because Dad won't like it not one bit. For your information, itong lalaking supposedly kapalit ni Leandro is richer and more powerful than Leandro. Eh di pera rin pala naging laban nito. Icing on the cake lang yung pera. Believe me. The doctor gave me a clean bill of health. Ito. Pero sabi po ni Tita Alicia... Sinabi ko lang yun sa mag-ina. But as your father, I'm one. Hindi pang araw po kayo lalabas ng hospital luluwas na po siya na Maynila para bisitahin kayo. Ethan, sabihin mo sa daddy mo, pumunta na lang siya dito. The Quirino family is very much welcome here. Thank you. At isa pa. Ano ba yung sinasabi ko? Dad? Rosa Camila, may bisita ka. Sandali lang po, may naiwan ako. Sino ninyo? Makakalimutin talaga yan si Rosa Camila, Ethan. Alam mo, nung maliit pa yan, lagi nakakalimutan yung kaliwang sandalya sa paa. Excuse me lang ha, pababalikin kong girlfriend mo. Rosa Camila, habang nandito ka sa pamamahay namin, hindi kita pwedeng hayaan na bastusin ang mga bisita dito. Hindi siyang bisita na gusto kong makita. Lalabas ka ba rito? O kailangan pang kalad ka rin kita palabas? Subukan mo lang, Ate Ernestina. Walang iya ka talaga! Sandali, ano ba? Magsasanaburutan na naman kayo? Ha? Hindi niyo ba lang nakakasira sa anit yan? Lalabas ka rito o ano? Labas! Ayoko! Lalabasan mo si Jonathan o hindi? Ayoko sabi! Ayaw na, ayaw. Ako na lang sasabihin ko, ayaw lumabas masakit ang ulo kasi sa kakasabunot mo. Isa ka pa ha? Kinakampihan mo siya. Hindi! Ikaw ang kinakampihan ko, Mami, promise. Ayoko lang kasi nagagalit ka dahil tumatanda. Ay, kukunin pa nga kitang model sa magazine. Pwede ka na nga, let's go. Mami, tayo sa park. Magagaling kita. Uy, ang mamahal nito ah. Saan ka kukuha ng pambayad nito? Bakit? May trabaho naman ako, no? Hindi to aasa kay Leandro. Kumusta si Rosa Camila? Ayun, susundin ko sa Makalawa. At papasok na rin si Leandro at gusto raw akong kausapin. Tama, kompleto. Pinagalitan ba kayo ni Senator? Teka, kamusta si Carlito? Ayun, buong police force naghahanap na dun sa bata, hindi pa rin makita. Hoy, marunong ka mag-makeup? Salamat sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa Montemayor Publishing, Vincent. The pleasure is all mine, Senator. Thank you. Ngayon, gusto ko marinig ang mga plano niyo tungkol sa partnership niyo ni Lucinda. Do you have time? For you, Lucinda, I have all that time in the world. I'll be outside if you need me. Sure. Well? Ano tingin niyo po sa kanya? Well, as a business partner, he seems capable. Not that. Oh. He seems capable, too. Bakit? Gusto mo na bang ipaanala ang marriage ninyo ni Nestor? Rosa Camila, may allocated budget to fund whatever organization you like. Just give us a full report, written of course. Tell us like where the money's gonna go, how it's gonna be distributed and such. Nakikinig ka ba, Rosa Camila? Kahit anong organization.
Actually, may mga nakaset na organization na hindi mo na pwedeng matanggal as per Dad's orders. But, you know, there's enough money to fund whatever pet projects you like. Ate, maraming salamat ha sa lahat ng tulong mo. Tsaka kung may update kay Carlito. I want to talk to you privately. Tungkol ba sa foundation? Personal. Personal. E di okay lang na nandito si Ate Amanda kasi kapatid natin siya, di ba? Saka na lang. Alam mo na sa Camila, kung may pag-meet sa'yo si Ernestina, dapat in public. Pero pag nag-insist siya na sa isang closed room na kayong dalawa lang, nako, magdala ka na ng baril o kaya ng switchblade. Mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Good evening, Tita. Oh, tulog na ang daddy mo. Tapos na visiting hours. Si Ate Ernestina sana sadya ko dito eh. Ay, may date sila ni Quarry. Tungkol ba saan yan? Nagmumulto ata si Alberto at may nakakita sa kanya sa San Dionisio. Hihingi sana ako ng permiso kay Daddy para sumambang kay ni Alberto para matigil ng haka-hakang buhay siya. Ano? Hindi ka papayagang basusin ng bakay ng anak ko kahit nabigyan ka ng permiso ng asawa ko? Bakit, Tita? Takot ka ba sa multo? Ay, lumayas ka. Lumayas ka! Hindi kaya multo ni Alberto ang nagpadukot kay Carlito? Hindi ka lalayas, ha? Have a seat. This is not a personal visit, okay? Business ang pinunta ko dito. Kung ang pag-ibigan namin ni Carlito ang pinunta mo dito, that's none of your business. Ilabas niyo ang kapatid ko at iwanan mo na siya. Maawa ka naman kay Phoebe. At sinong maaawa sa akin? Don't you get it? As soon as lumabas si Carlito, matutuloy at matutuloy ang kasal nila. Hindi ako maghahabon. Napupunit naman ang papel na pipirmahan nila eh. Nagtangka magpakamatay si Phoebe nung isang araw dahil sa kahihiyan na sinapit niya sa inyo. Sasagutin mo ba ang buhay niya? Lumigaya lang kayo, ha? Handa siya magpakamatay para lang sa pag-ibig niya kay Carlito. Eh ikaw, kaya mo bang gawin yon? Oo. Eh di sana nagpakamatay ka na lang. Boss, paano ba natin madidispatcha ng walang sabit yun? Ang gawin mo ay padala mo yung pera sa Mindanao. No? Tapos Sino may sabi sa'yo hindi ako makakapasok? Anak ko ang boss nyo! Teka, ano to? Ano ba? Sige na, ako na balik to. Ayaw ko papasukin ng mga test nila. Hindi ka naman. Mami, ano bang ginagawa niyo? Ano bang ginagawa niyo dito? Hindi ba sinabi ko naman binuod na ang pasyalan dito? Ay, di nakakita sa'yo sa San Dionisio. Ilang beses lang yun, naayos ko na yun. Pabayaan niyo na yun. Well, ikaw ngayon ang pinagsususpecha ang nagpakidnap kay Carlito.